Atin pong talakayin ngayon itong lumalalang sitwasyon. Ngayon ng ating pambatong si Cuadro Alas. Hindi lamang po nagtapos sa 1-year suspension itong problema ngayon ni Cuadro Alas dahil tuluyan na nga pong nagsampa ng reklamo itong nasabing boxing judge na kung saan na ito pala ay nakapagsumite na ng formal letter dito sa GAB upang patawan ng sanction o penalty itong si Cuadro Alas. Atin na lamang pong ipagdasal na sana itong Games and Amusement Board na sana ito ay hindi tumatanggap ng suhol. Dito sa Pilipinas pagdating sa boxing, ito po ay kontrolado ng isang promotion na kung saan minamanipula nito ang lahat patungkol sa mga boxing news at patungkol sa rankings ng mga Filipino boxer. Okay? Kung maalala itong si Carl James Martin out of nowhere, lumaban lamang po ng isang tune-up fight sa isang malnourished na magtataho sa Mexico. All of a sudden, ito po ay naka-rank na sa number 2 ng WBO. Ganun po kalupit or katindi ang politics pagdating sa boxing. Okay? Ang malawakang demolition job dito kay Casimero. Kung maalala noong umalis etong si Alas sa MP promotion ay agaran po itong ginawan ng issue. Kung maalala noong umalis sa Manny Pacquiao promotion etong si Alas ay all of the sudden gumawa ng aksyon itong nasabing matchmaker upang hindi na makabalik pa sa Amerika itong si Casimero. At alam natin yan na na-revoke ang visa nitong si Alas sa Amerika. At ang misala rin po ay walang iba kundi ang nasabing matchmaker. Okay? At pagdating naman po sa Japan, from 6 months, ito po ay naging 1 year. Okay? At nababalita na meron ding parte ang nasabing matchmaker upang paabutin ng 1 taon ang pag-ban dito kay Alas. Okay? Kumbaga, ang gusto po kasi mangyari ay masira po ang magandang momentum nitong si Casimero. At sa ikatlong pagkakataon ay sinusubukan pa rin ng nasabing matchmaker na i-ban itong si Alas na lumaban maging dito sa Pilipinas. Ito yung pinakamalala dahil literal na halos wala na pong pupuntahan pa itong si Casimero. Kung sakaling nga magtagumpay sila sa pag-ban dito kay Alas sa Pilipinas. Ang nasabing malawakang demolition job dito kay Alas ay 3 years in the making na. Okay? So 3 taon na po nilang pilit na binabaksak ang karir nitong si Alas. Okay? At tayo po ay aware na karamihan po sa mga malalaking vloggers ay meron din pong impluwensya ng nasabing matchmaker. At some point tumatanggap din sila ng pabor wala dito sa nasabing matchmaker. Okay? Kakalungkot lang dahil tayong mga boxing fans ay nabe-brainwash sa nasabing mga balita na pinapakalat na kung saan ay lumalabas pa na itong si Alas ang gumagawa ng kamalian. Titingnan po natin yung pattern. Okay? So humigit na 10 taong pamamalagi ng MP promotion dito sa Pilipinas ay hindi pa rin po ito makapag-produce ng isang lehitimong elite fighter. Mula kay Sultan, kay Ancahas, Magsayo, Tapales, lahat po ng mga yan ay overrated. Okay, so ano po ba yung sinasabi kong overrated? Sila yung mga literal na average fighter na kung saan na nagmumukha lamang po silang malakas dahil mabilis po silang inaakyat sa rankings. Okay? Halimbawa na lamang itong si Carl James Martin. Noong hindi pa po ito nakukuha ng MP promotion, ang laban po nito lahat dito sa Pilipinas at halos lahat po ng mga nakalaban nito ay may negative na kartada. Ibig sabihin ay mas marami pa po yung talo kesa sa panalo. Pero nung ito ay pumirma ng kontrata sa MP promotion ay wala pa pong 1 taon. Okay? Nako-rank number 2 na ito sa WBO. Okay? Binigyan lang po ito ng isang laban,
kontra sa isang unknown fighter, and all of the sudden, ito po ay number 2 na sa rankings. Okay, so yan po yung sinasabi nating overrated. Okay, malayong malayo po kay Cuadro Alas na noong ito ay nagumpisa sa boxing, ay hindi po ito nagpapasailalim sa mga nasabing promoters. Ito po mismo ang gumagawa ng paraan para maging kampiyon. Sa madaling salita, wala pong palakasan, wala pong politics pagdating kay Cuadro Alas. Kumbaga ay literal na pinaghihirapan nito ang bawat panalo. So yun po yung malaking difference. Noong mga panahon na nag-uumpisa pa lamang si Manny Pacquiao, wala po itong backer. Okay? Sariling sikap lang po. Dumadayo itong si Pacquiao upang maging kampiyon. Kumbaga yung rankings ni Pacquiao po ay kanyang pinaghihirapan. Exactly the same kay Casimero. Okay? Hindi gaya ngayon, no, kapag ikaw ay pumirma sa MP Promotion, bibigyan ka lang ng isang tune-up fight, and all of the sudden, number 2 ka na sa WBO. So sana ito po ay maunawaan, no, ng mga Filipino boxing fans. Okay, na sana po ay lumawak ang ating kaalaman na hindi po totoo ang rankings. At ang lahat ng mga yan ay highly influenced ng kanilang mga promoters. Kumbaga kung mas malakas ang kapit ng iyong promoter, ay mas mailalagay ka agad sa rankings. Ating ini-enlighten yung mga boxing fans, particular yung mga casual boxing fans, maunawaan nila kahit papaano yung maruming kalakaran pagdating sa boxing. Okay? Kaya nonsense, no, yung mga sinasabi ng iba na kahit anong laban daw ni Cuadro Alas ay hindi ito umaakyat sa rankings. Dahil daw mga pipitsugin ang mga nakakalaban nito. Hindi po totoo yan. Dahil kung isa-isahin po natin, no, etong si Nitumbua ang may hawak noon, no, ng minor belt sa WBO. Okay? Kung saan ito po ay nakuha ni Cuadro Alas sa hindi malamang kadahilanan, no? Ay nagpataw ang WBO ng sanction na tanggalin, no, yung minor belt nitong si Cuadro Alas. At ang ito ay nabakante, pinaglabanan ng isang unknown fighter at nitong si Carl James Martin. At itong ito ay nakuha ni Carl James Martin at ito ngayon ay naka-rank number 2 na. Kung sasabihin nyo mang tataho itong si Nitumbua, ano pa kaya itong si Martin?